Magandang araw mga bata! Narito muli si Kuya Aljon at welcome to our online Bible class. At sa ating panimula mga bata, balikan muna natin yung ating mga napag-aralan last week. So, kung maaalala nyo, sino nga ba ang sentro ng Biblia? Ang Panginoong Jesus. At ang pinakamahalagang bagay patungkol sa Panginoong Jesus mga bata, si Jesus ay namatay sa krus, inilibing, pagkalipas ng 3 araw, 3 gabi, siya ay nabuhay na magmuli para sa lahat ng mga tao. Kasi mga bata, nasabi sa atin last week, ang tao ay makasalanan. At dahil sa kasalanan, pupunta ang tao sa impyerno. Siyempre ayaw natin doon, di ba? Kasi mayroon doon apol na hindi namamatay at may uod na hindi namamatay. So ang sabi ng salita ng Diyos, kailangan ng tao ang 2 bagay. Ano nga ulit yun? Pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi nga sa ating lesson last week, ang Panginoong Jesus ang ating tulay. Siya lang ang tanging daan papunta ng langit. Okay? Kaya mga bata, huwag niyo kakalimutan yung 2 bagay. Pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesus. So ngayon, marami pa tayong matututunan. Hindi lang bagong lesson, meron din tayong bagong kanta at bagong activity. Pero bago ang lahat, tayo muna ay tumungo, tayo ay pumikit, at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, magandang araw po. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang muli po ay mag-aral ng inyong salita kasama po ang mga bata sa araw na ito. Amin pong dalangin, Panginoon, ang inyong wisdom, pangunguna, gabay ng inyong banal na espiritu sa mga guro, Panginoon, sa amin pong mga guro sa araw na ito. At ganoon din po, Panginoon, sa mga bata na makikinig ng inyong salita. Amin pong dalangin, Panginoon, nawa ang mga bata, ang bawat isa po sa kanila, ay makakilala ng lubusan sa inyo. Sila po ay magsisi ng kasalanan at manampalataya sa inyong bugtong na anak. Sa araw na ito, Panginoon, amin pong dalangin na kayo po ang siyang kumilos sa aming mga puso, lalo na po sa mga bata, upang ang inyong salitang mahahayag ay maitanim sa kanilang mga puso at lumaki po ang bawat isa ng may pagkakilala sa inyo at may takot sa inyong harapan, Panginoon. Sawayin niyo po, Panginoon, ang anumang gawa po ng kaaway. Tanggapin niyo po muli ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Dakila ang Diyos, makapangyarihan, walang di siya magagawa. Dakila ang Diyos, makapangyarihan, walang di siya magagawa. Mundo ay kanya, patag kanya rin, gawa niya ang mga bituin at buwan. Dakila ang Diyos, makapangyarihan, walang di siya magagawa. Dakila ang Diyos, makapangyarihan, walang di siya magagawa. Dakila ang Diyos, makapangyarihan, walang di siya magagawa. Mundo ay kanya, patag kanya rin, gawa na ang mga bituin at buwan. Dakila ang Diyos, makapangyarihan, walang di siya magagawa. At nandito muli tayo
sa pagsasaulo ng ating memory verse. At ngayong araw na ito ay meron na naman tayong bagong memory verse na pag-aaralan. So sana yung mga nakaraan nating memory verses ay sa ulo nyo na. Kaya dapat ready na ang mga bata sa ating panibagong memory verse. So ang memory verse natin sa araw na ito ay nagmula sa Book of Genesis. Ang Genesis ay ang unang aklat ng ating Biblia. So, ang ating memory verse ay Genesis chapter 1, verse 1. The Bible says, "In the beginning, God created the heaven and the earth." So, ang sabi dito ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang mundo. At ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa creation. Kaya mas lalo nating makikita ang kadakilaan ng Panginoon. So ngayon, ulitin natin. Tapos mamaya ay meron akong ituturo sa inyo. Okay? Genesis chapter 1, verse 1. The Bible says, "In the beginning, God created the heaven and the earth." So, ayan ang sinasabi ng Genesis 1:1. Babasahin kong muli at isa-isa na akong magtatanggal ng mga words. Ready na ba kayo? So, let's read. Genesis chapter 1, verse 1. The Bible says, "In the beginning, God created the heaven and the earth." So, ngayon ay tanggalin natin ang "in the beginning." Ayan. Ready? Go! Genesis chapter 1, verse 1. The Bible says, "In the beginning, God created the heaven and the earth." So, ngayon naman ay magtanggal tayo ng dalawa. Tanggalin natin ang the heaven and the earth. Okay? Ready na ba kayo? Let's go again. Genesis chapter 1, verse 1. The Bible says, "In the beginning, God created the heaven and the earth." Very good. So ngayon, kayang-kaya nyo na to. Tanggalin natin. Genesis chapter 1, verse 1. The Bible says, "In the beginning, God created the heaven and the earth." So ngayon mga bata ay meron akong ituturo sa inyong action para mabilis nating masaulo. Ready na ba kayo? Ayan, so lagyan natin ng action. Genesis chapter 1, verse 1. Okay. In the beginning, kapag sinabi natin in the beginning ay ganito. Ibig sabihin, babalik tayo sa simula. In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? Isa pa. In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis chapter 1, verse 1. Ngayon ay kantahin natin ang ating memory verse at gamitin natin ang ating mga action. In the beginning, God created the heaven and the earth, the heaven
mabilis nyo masasaulo ang Genesis chapter 1, verse 1. At ngayon naman mga bata, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pag-aaral. Ang pag-aaral muli natin ng salita ng Diyos. Mga bata, wala ba kayong napapansin sa inyong paligid? Tingnan nyo. Halimbawa, ang aso ay kumakahol. Pero bakit hindi nga ba kabayo ang kumakahol? Ang isda ay lumalangoy, pero bakit hindi siya lumilipad? At saka sa gabi, may bituin, may buwan, pero bakit wala kayang araw? Bakit kaya? Magic kaya ito mga bata? Siyempre hindi. At ngayong araw, malalaman natin kung sino ba ang lumikha sa lahat ng mga bagay na nandito sa mundong ibabaw. Halina mga bata, tayo mag-aral na muli ng salita ng Diyos. Anak, ano ba yan? Pagmumukha yan? Parang ewan dyan. Manumana ka talaga sa pinagmanahan. Siyempre po, Nay, anak niyo ako kaya ganitong pagmumukha ko. Siya. Ano ba yan? Nay, kasi ang hirap nitong module namin. Bakit? Nay, tingnan niyo to. Ang tao ba ay galing sa unggoy? Ay, naku, anak. Para ikay maliwanagan, salamat na lang at tayo ay mananampalataya. At tayo ay may Biblia. Bakit po, Nay? Matatagpuan niyo ba dyan ang sagot sa assignment ko? Siyempre naman. Alam mo ba, bago madiscover ng ibang scientist yung mga iba't ibang bagay, ay nakasulat na sa Biblia yan. Talaga po? Siyempre. Sige nga, Nay, kung talagang magaling ka, pakita mo nga sa akin. Maya-maya malalaman mo ang sagot dyan. Sige, Nay. Simulan nga natin. Okay, magsimula tayo sa pinakasimula. No? Alam mo ba? Wala talagang ang mundo, wala talaga. Walang tao, walang hayop, at walang halaman. Wala kahit ano. Kahit ano? Wala. Ibig sabihin, Nay, sobrang dilim. Paano po nagkaroon ng mga bagay-bagay dito sa mundo? Ayon sa salita ng Diyos, nakita niya ang kalagayan ng mundo at bigla siyang nagsalita. Let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Hiniwalay niya ang liwanag kung tinatawag natin ay araw at dilim naman na tinatawag nating gabi. At yun ang ginawa ng Panginoon sa unang araw. Wow, ang galing, Nay! Kahit pala boses pa lang ng Panginoon, makapangyarihan na. Oo anak, at nakita ng Diyos na maganda ang kanyang nilikha. Talaga? Excited ka na ba sa pangalawang araw na ginawa ng Panginoon? Sige, Hulaan mo kaya? Ang nilikha ng Panginoon sa pangalawang araw ay kalawakan. Tinawag niya itong langit at tubig. Ang galing! Nay, tapos ano namang nangyari sa ikatlong araw? Okay, let's go to the third day. God created the dry land or mga anyong lupa tulad ng Bundok, valleys, hills, talampas, kapatagan. Tama. At mga anyong tubig tulad ng dagat, lawa, ilog, sapa, at marami pang iba. tama. At kasabay din nun
naglikha din siya ng iba't ibang uri ng halaman at punong kahoy. O di ba? Unti-unti na nagkaroon ng gandang mundo. Oo nga, Nay, no? Hindi pala siya basta-basta lang. Ang galing ng disenyo ng Diyos. Let's move to the fourth day. Mhm. God created the sun or araw, moon or buwan, and stars or mga bituin. So ibig sabihin po yung mga araw, buwan, bituin, sila po ang palatandaan kung umaga na o kaya gabi na. Ang galing talaga ng Panginoon, no? Ganun na nga anak, di ba? Ang galing ng Panginoon. Yun ang nalikha ng Panginoon sa pang-apat na araw. Sige na, excited na ako. Ituloy na natin. Excited ka na? Oo! Sa ikalimang araw ay nilikha naman ng Panginoon ang iba't ibang uri ng hayop na nasa tubig tulad ng isda o ano pa. Isda, shark, jellyfish, turtle, dilis, tsaka whale. At hindi lang yan, pati ang mga hayop na nakikita natin sa himpapawid, katulad ng mga ibon. At ano-ano pa kaya? Nalipad sa himpapawid. Mhm. Ibon? Agila, maya, parot. Yun lang alam ko, Nay. Basta, lahat sila ay nasa himpapawid. Nilikha ng Panginoon. At yun ang sa ikailimang araw. Okay. Nay, 5 araw lang ba ginawa ng Panginoon ng mundo? Kasi parang kumpleto na eh. Hindi pa anak. May pang-anim na araw pa. Meron pa? Mga hayop na nasa lupa. Oo nga no. Hindi ko na naalala yung mga hayop na At nasa alam mo ba? lupa. May isa pa. Pinaka-special na ginawa ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ano yun? Okay, try mong tumingin sa salamin. Anong nakikita mo? Mukha ko. Oo. Ikaw? Ako? Sila? Tayong lahat, mga tao, ay nilikha ng Panginoon sa lahat at napaka-special natin. Paano tayo nilikha? Alam mo ba, na galing tayo sa alikabok, hiningahan ng Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay, at ginawa niyang kawangis tayo. O diba, napaka-special natin. Oo nga no. Nay, sino nga yung unang taong ginawa ng Panginoon? Ayun, anak. Alam mo ba ang pinakaunang tao na ginawa ng Panginoon? Sabi ng Biblia, ang pangalan niya ay si Adan. Ang special pala natin kasi kawangis natin ng Panginoon, no? Tama. O ngayon, alam mo na, ang sagot dyan sa iyong module na yan? Popo, Nay, hindi pa tayo galing Ay, sa naku. unggoy. Oo nga. Eh di dapat yung lahat ng mga unggoy dun sa zoo ay naging tao na? Oo nga, Nay. Ay, nako Buti naman. na lang may Biblia tayo. Tama. Thank you, Nay. Okay. Okay mga bata, at ngayon, nalaman na natin kung ano at paano ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa mundong ibabaw. Nalaman natin na ang Diyos pala ang lumikha ng araw at gabi, ng puno, ng halaman, ng lahat ng uri ng hayop, ng bituin, ng buwan, at ng araw. At ang pinakamahalaga niyang ginawa ay ang tao. Kasi ang tao ay wangis ng Diyos. So, 6 na araw, gumawa ang Diyos, nilikha niya ang buong mundo,
At sa ikapitong araw, siya ay namahinga. Kuya, anong ibig sabihin ng pahimamahinga? Hindi ito kagaya natin mga bata na napapagod kaya nagpahinga ang Diyos. Ang ibig sabihin lang nito ay dahil tapos na at kumpleto na ang lahat ng dapat ay nandito sa mundong ibabaw. Kaya mga bata, huwag natin kalilimutan, ang Panginoon, ginawa niya ang tao para tayo ay magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Thank you, Lord, for this wonderful world, for the sun and the moon, blue sky, for the fishes and the birds, for the flowers and the trees, and the cute little butterflies. Thank you, Lord, for this wonderful world, for the sun and the moon, blue sky, for the fishes and the birds, for the flowers and the trees, and the cute little butterflies. Thank you, Lord, for this wonderful world, for the sun and the moon, blue sky, for the fishes and the birds, for the flowers and the trees, and the cute little butterflies. At ngayon mga bata, nandito na tayo sa ating activity. So kumuha kayo ng papel, bilugan natin, at ang gagawin natin dito, pipili kayo ng isa sa mga nilikha ng Panginoon at atin siyang iguguhit. So, ang pinili ni Kuya ay anyong lupa, at ang nasa paligid niya ay ang anyong tubig. Tapos, nilalagyan ko siya ngayon ng puno. Ayan. At iba pang mga halaman. Okay. And then, mga bata, kulayan na natin. So, habang kayo gumagawa, kung nandyan si nanay at si tatay, huwag kayong mahihiyang magpatulong or kay ate at kay kuya. Ayan! At natapos na ni Kuya Aljon ang aking ginuhit. So, ang gagawin nyo mga bata, lagyan nyo ng pangalan, at ang pinakahuli ay ilalagay nyo sa ilalim kung anong araw nilikha ng Diyos ang inyong ginuhit. So, ang pinili ni Kuya ay ang ikatlong araw. At eto na ang aming mga natapos na artworks! At ito yung pinili ni Kuya Aljon. Third day, anyong lupa, anyong tubig, halaman at puno, at nilagyan ko siya ng pangalan sa taas. Ito naman ang yung sa akin, pang-apat na araw. So ano ba ang nangyari nung pang-apat na araw?
araw, ginawa ng Panginoon ang araw, buwan, at mga bituin at nilagyan ko ng ating memory verse sa taas. At ang napili ko naman ay ang day 1 kung saan ginawa ng Diyos ang liwanag at ang dilim at sinulat ko ang buo nating memory verse sa aking drawing. Ayun, at kung may napili rin kayo at gusto nyo i-drawing, ay ipakita nyo dyan sa ating comment section. Kids, ayun, nalaman na natin kung sino ang may gawa ng ating mundo. Huwag nyo kalimutan na makapangyarihan ang ating Diyos. Siya ang makapangyarihan sa lahat. At yun, so ngayon tayo ay magwawakas na. Pero bago yan, tayo muna ay manalangin. So tungo ang ulo, pikit ang ating mga mata. Panginoon, magandang araw po. Maraming salamat sa mga natutunan po namin. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang mundo na nilikha niyo po. At maraming salamat sa inyong mga salita na hindi po kumukupas. At salamat din po, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya at patuloy na gabayan niyo po kami sa buong araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.